Ito po sa Quezon City, dalawang sakay ng motorsiklo ang patay matapos nilang makabanggaan ng isang van. May live report si Steve Dailisan. Steve? Susan, animoy nakadikit na motorsiklong ito sa tindi ng kapit sa nakabanggaang UV Express pasado alas 7 ng umaga sa bahagi ng Payatas Road, Quezon City. Kwento nga ng mga saksi, kapwa ang maharurot itong van, Rodriguez Rizal at yung palitex ng motorsiklo. Mula sa inner lane ay nakaladkad pa ng ilang metro ang motorsiklo. Ang rider naman na si Eduardo Ungca Jr. at yung backride niyang si Ronnie Barantes tumilako na tagad niyang binawian ng buhay. Iisang helmet, Susan, ang natagpuan pero hindi suot ng mga sakay ng motorsiklo. Sugatan din ang isa sa tatlong pasahero ng UV Express na nakilala namang si Remedios Bongo na agad isinugod sa ospital. Katuwiran nitong driver, nag-overtake daw motorsiklo kaya huli na para umiwas siya. Handa raw panagutan ng operator ng UV Express ang responsibilidad sa mga namatay, gayon din sa mga naugila. Bukod sa doble ingat, payo ng mga otoridad sa mga rider ng motorsiklo ay ugaliing isuot ang helmet para kung sakaling maaksidente ay may panlaban doon sa posibleng injury na matamo. Posibleng maharap ang driver ng van sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide with multiple serious physical injury and damage to property. Susan. Gala na next, direct. Ay, wait lang po. Wala pa po ito. Wala pa po. Steve? Yes, Susan? Steve, alam mo nito mga nakalipas na araw, parang sunod-sunod yung aksidente na involving yung mga motorsiklo. Ano ba yung nakikitang dahilan ng mga otoridad? Ito ba dahil medyo nagiging parang, napapansin ko doon sa mga nagmamotorsiklo, may kasamang parang yabang no? Oo. Alam mo kanina, Susan, nagmamadali kasi yung mga rider ng motorsiklo kanina dahil papasok sa trabaho at malilate kaya nag-overtake daw. Yun yung isa sa mga naikwento sa atin kanina. Kaya nga, patuloy na paalala ng mga otoridad na kung kayo ho'y magmomotorsiklo, kahit papano naman, sundin nyo yung mga safety na pwedeng gawin. Kagaya ng pagsusuot ng helmet, yung pagsusuot ng knee pads. Yung iba kasi kanina, yung dalawang rider ay naka-shorts. So kumbaga wala talaga silang protection sa kanilang katawan sakaling sila ay maaksidente. At yung iba pa, talagang nagkakarerahan dahil nga gawa ng maliit. Ang akala nila ay madaling lumusot. Nabubulaga naman yung iba mga motorista kaya nagre-resulta sa aksidente. Okay, napapansin mo rin, Steve, yung mga ibang nagmumotorsiklo, yung tawag doon, para silang ahas sa kalsada. Yung ano bang tawag doon? Swerving na ganyan. Yung pasingit-singit sila, hindi nila alam na pag nakasakay ho kayo sa motorsiklo, medyo mas kayo sa aksidente, mas prone. Pag itinalsik ka, tumalsik ka dyan sa sakay na yan, pwede talagang mapahamak ka at madisgrasya ka at pwede may pagkalagyan. Di ba, Steve? Nako, wala kang kalaban-laban. Tulad nung nangyari kanina, kung makikita mo yung itsura ng pagkakabangga, parang dumikit talaga yung mismong motorsiklo dun sa van. Paano pa kung malalaking sasakyan? Imaginein mo yung dumadaan sa portion na yun ng Pamuntalban, yung sa may Payatas Road, malalaking truck. Yun pa nga lang, van pa lamang yung nakabangga sa kanila. Yung iba nga sa mga nagmumotorsiklo, may iba naman talagang nag-iingat, Susan, kumpleto sa mga safety gears, At yung iba talaga, pinagwawalang bahala. Nakikita ko naman may mga nag-iingat pero parang mas marami yung talagang, lalo dyan sa EDSA, makikita mo may motorcycle lane. Ilan-ilan na yung sumusunod dyan kaya nga dapat ito medyo mas higpitan to ng mga tauhan ng MMDA kaya naglalagay dyan para makaiwas sa mga aksidente maaari idulot dahil talaga namang walang laban yung mga motorsiklo doon sa mga makakabanggaan nilang mas malalalaking sasakyan, di ba, Steve? Oo, tapos yung iba dyan, Susan, may patakaran kasi yung ordinance na dapat naka-sapatos, dapat naka-pantalon, hindi naka-short. Mga karampan, dami ng operation ng MMDA para pag-uulihin yung mga yan. Ang kaso, kapag natitigil naman yung operation, balik ulit sa dati, itong mga nagmumotorsiklo, hindi nila iniisip yung peligro na pwede nilang sabitin. Kagaya nito, hindi na talaga naitakbo sa ospital, Susan, dahil dun mismo sa pinangyarihan ng aksidente, doon na sila binawian ng buhay kasi ulo yung tinamaan. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.